Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Ngayong umagang ito, pagninilayan natin ang tala-arawan ni Faustina, Santa Faustina Kowalska, sa number 913. February 2, 1937. Today, from early morning, divine absorption penetrates my soul. During Mass, I thought I would see the little Jesus, as I often do. However, today, during Holy Mass, I saw the crucified Jesus. Jesus was nailed to the cross and was in great agony. His suffering pierced me, soul and body, in a manner which was invisible, but nevertheless most painful. Ngayon mula nung umaga pa, pinuspos ng kabanalan ang aking kaluluwa. Sa misa, akala ko ay makikita ko ang batang Jesus, tulad ng madalas na nangyayari. Subalit ngayon sa banal na misa, nakita ko ang nakapakong Jesus. Ipinako sa krus, si Jesus, at nasa matinding panaghoy. Ang kanyang pagdurusa ay tumatagos sa aking kaluluwa at katawan, sa paraang hindi nakikita, subalit napakasakit. February 2 is the feast of the presentation of Jesus. Ito yung panahon na dinala si Jesus sa templo. Ito rin yung sa dito sa aming lugar, sa Silang. Ito ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Pero sa liturgical calendar, yun nga, ito ang kapistahan ng presentasyon o pagdadala kay Jesus sa templo. Okasyon kung saan kinikilala natin ang liwanag, pag-aalay ng liwanag. Sa pag-aalay ng liwanag, alam natin na yung kapalit nito ay, o ang resulta nito ay ang pagkakaroon din ng liwanag sa buong mundo. So pagkatapos siyang ipinanganak, kung saan nakita ang liwanag ng mga pastol, sa pag-aalay din sa templo, ay nakita rin ang liwanag. Sabi nga, maaari na siyang mamatay, no? Kabaligtaran yan. Dapat at inaasahan ni Faustina. Kasi nga, palagi niya nakikita yung child Jesus or the infant Jesus. Pero this time, ang nakita niya yung nakapakong Jesus. If you would recall, no, yung sorrows, the 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary. So in particular, yung imahe ng Our Mother of Perpetual Help, no? Yung batang Jesus doon, wala isang tsinelas, nalaglag. So, parang takot na takot ang bata, no? May kinakatakutan siya. So this was actually a vision of what Jesus would become, or would experience. So, ano yung mararanasan, ano yung pagdaraanan ng batang Jesus na ito pagdating ng panahon. Yun na yung dahilan kasi, no, kung bakit siya bumaba sa lupa nagkatawang tao, sapagkat sa bandang huli, ialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So kaya dito, yung nakita, yung vision na yun ni Faustina was actually the vision when Jesus was still small, na maliit na bata pa lang si Jesus. Nakita na yan kung ano ang magaganap
sa kanyang buhay pagdating ng panahon at the age of 33. So ito na yung ipapako sa krus. Yun mismong salita na crucified Jesus, nakapakong Jesus, mabigat na yun. Humane na ang ating lipunan, sabi nga no, quote unquote. Pero dati kasi kapag meron tayo mabigat, napakabigat na kasalanan, silya elektrika ka. Pero tinanggal na yon sa sa atin, sa ating bansa. Tinanggal na yung electric chair. Ginawa ng mas makatao. Pinalitan nyo ng perpetual imprisonment or panghabang buhay pagkakabilanggo. Sa halip na hatulan mo yung isang tao ng diretsong kamatayan, pinagdudusahan na lang niya yan, kanyang kasalanan sa loob ng kulungan sa panghabang panahon. Pero sa bahagi ni Jesus, unang-una yung hatol sa kanya ay hindi naman makatarungan sapagkat tatlo nga sila, di ba? Tatlong nandun sa krus. At ah, sabi nung isa, tayo may kasalanan. Nararapat lamang tayo dito sa krus. No? Pero ang taong iyan, wala naman. So, hindi makatarungan yung pagpapako sa kanya sa krus. Pero kahit kailangan maganap yun, yung bahagi ng propesiya at yun yung dahilan kung bakit siya ipinadala sa lupa. Bakit siya ipinanganak ni Maria para sa atin, sa ating sa ating kaligtasan, sa lahat, hindi yan exclusive, no? Inclusive. Ano man ang relihiyon mo, lahat tayo niligtas. Hindi mo pwedeng sabihin Katoliko lang ang naligtas or Iglesia lang ang naligtas. Lahat tayo ay dahil sa awa ng Diyos, lahat tayo ay ang hangad ng ating Diyos ay maligtas. Kasi creature niya tayo nilikha niya tayo. Kung hahangarin niya ang ating eternal damnation, ang klaseng Diyos naman yan na ah, yung hihilingin niya or nanaisin niya maganap sa atin yun. Nagaganap yun sa atin, maaaring maganap sa atin sapagkat tayo ay pinabayaan na merong free will, no? Na magdesisyon kung anong gusto natin. Hindi niya ipipilit yung mga bagay-bagay. Pero dahil maawain nga siya, di ba? So, everyone, lahat tayo, meron tayong pagkakataon para bumalik sa Kanya. Nasa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin ang alay ng Panginoon na kaligtasan. So, yung nakita, yung vision ito, the vision of Faustina, of the crucified Jesus, na-transfer sa Kanya, lumipat sa Kanya. Ito yung invisible stigmata ni Faustina. No? Hindi katulad ni Padre Pio, nila St. Francis, at yung iba pa no, na may visible stigmata. No? Yung nakikita yung mga tusok-tusok sa kamay, halimbawa, no? Kay Padre Pio, kitang-kita yon. No? Pero kay Faustina, this was invisible, hindi nakikita. Pero, batay sa kanyang diary, naganap sa kanya. So, his suffering, yung paghihirap ng ating Panginoong Yesus, ay naglagos sa kanya. Soul and body, kaluluwa at katawan. No? In a manner which was invisible but nevertheless most painful. So, naramdaman ni Faustina yung sakit na naramdaman ni Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Kung ikaw, ordinaryo ka lang, hindi ka naman deboto, no? Katulad ng iba, Catholics, but do not believe in this. Hindi talaga tayo ganun maniniwala. Alam mo naman tayong mga tao, lagi tayong to see is to believe. Pero nasa atin na mismo kung paniniwalaan natin tong sinasabi ni Faustina, yung suffering ni Jesus ay tumagos sa kanyang katawan, kaluluwa at katawan.
at naramdaman niya yung sakit ng pangyayaring ito, no? The piercing of her soul and body. Kasi nga, invisible eh. Kay Padre Pio, medyo, again, tayo, mas madaling maniwala kasi nakita natin na nag-manifest yun. Yung marks makikita sa katawan. But sa case ni Faustina, this is different. Invisible yung kanyang mga karanasan. Kaya yung sa bahagi ito na sa atin. No? But ako, uh, kasi nga napakaraming karanasan ni Faustina, very mystical at talagang you only have to, kung meron kang faith, bahala ka na no? Kung maniniwala ka o hindi. But these things are, kaya nga sabi ni Jesus, isulat mo. So, isinulat ni Faustina. Nasa atin nga ngayon kung tayo maniniwala o hindi. But she siya ay tumugon, siya ay sumunod sa utos na isulat ito. Pero um, dahil meron itong patnugot, no? Or paggabay ni Father Michael Soposco, these things are, dahil pinayagan din ng ating simbahan, whether you believe here or not, no, it's up to you. Pero ito ay inano na, no? What they call this, ito ay napagtibay. Yun, napagtibay. So, kaya, ang hirap no, kung ikaw magsusulat nito. Sinabi ni Jesus isulat. Tapos, ang hirap ng paniwalaan. So, this is one of the sufferings of Faustina. Yung sinasabi niya at sinulat niya ay ipaniwala, no? Paniwalain, lalo na yung mga authorities. Napakahirap niya, no? Pero yan ang isa sa mga tiniis niya. Dahil sa kanyang pagsunod, isulat mo yan. At sa pagsusulat niya yan, napakahirap patunayan. No? Because we always seek for proof, for evidence. Pero sinulat niya. So, ano ba naman ang mapapala nitong isa kung isusulat niya ng ganyan-ganyan lang at the end of her life, no? Wala din naman yan, no? Kung titignan, no? Pero, dahil isinulat at pinayagang masulat, may dahilan na totoo pala, posible pala. Na yung mga bagay na makikita lang natin sa palabas, no? Sa mga movies, halimbawa, ay may mga element of truth pa nito. So again, this experience of Faustina depends upon your judgment, upon your level of understanding. But if you would like to be like Faustina, yung ganitong katangian na pagsishare ng mga bagay na hindi ka panipaniwala at iniutos sa iyo na ibahagi. If you want to be like her, you have to be prepared for humiliation, no? You have to be prepared for accusations na ikaw ay nababaliw, no? Yan yung mga experiences ni Faustina.